Mayumi's point of view. Ang hirap talaga ng buhay sa mundong ibabaw. Mabuti na lang maganda ako at hindi mukhang kurimaw. Pero ang ipinagtataka ko talaga, karamihan sa kagaya kong magaganda hindi pinalad sa pagiging marangya ang buhay. Minsan tuloy hinihiling ko na lang na makapulot ako ng 1,000,000. O kaya lalaking mayaman na daks, gwapo at masarap. Napahinto ako sa paglalakad nang makita mula sa hindi kalayuan ng isang lalaking nakahandusay sa gilid ng ilog at walang malay. Lord, ang bilis mo naman pong magtupad ng wish ko. Naisambit ko na lang. Ibinaba kong hawak kong batya na may lamang kumot na binanlawan ko sa ilog bago lapitan yung lalaki. Feeling ko dininig ni Lord ang dasal ko dahil gwapo itong lalaking nakahandusay. Boxer lamang ang suot nito at masasabi ko agad na duck siya dahil may nakikita akong malaking anaconda na mukhang galit. Ang sarap! Husmiyo ka! Mayumi! Tingnan mo muna kung buhay siya bago ka lumantod. Binatukan ko ang sarili bago dahang-dahang pantayan ng lalaki. Sinundot ko ang kanang pisngi nito at wala naman itong responde. Sunod kong pinitik ang ilong at wala ring talab. Bakit? Buhay pa ba to? Itinapat kong daliri ko sa kanyang ilong at humihinga pa naman siya. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Mahirap na rin at baka ako pang mapagbintangan at sumugi sa kanya. Wait ka lang dyan, Pogi ah. Hahanap tayo ng pwedeng tumulong sa'yo. Pagkausap ko sa lalaki. Mga alis na ako pero agad nitong hinaklit ang braso ko at hinalikan ako. Hinalikan niya ako. Hindi ako nakagalaw dahil sa ginawa niya. Gulat na gulat ako at pakiramdam ko ay hihimatayin na lang ako. How dare him? Magnanakaw siya ng halik. Nanay! Mabilis kong naitulak itong lalaki nang marinig ang boses ng isang batang babae. Hala ko? Bakit ka nakikipag-kiss? Sumbong kita kay Lola. Mali ka nang iniisip, Aya. Kalmahan mo nga muna. Sambit ko sa anak ko. Hindi ito nakinig sa akin at nagmamadaling tumakbo pa uwi. Inis ko namang nilingon ng lalaki at napaawang na lang ang labi ko nang makitang dumudugo na ang gilid ng noon nito. Anak ng tupa. Napalakas pa yatang tulak ko Sa huli, mas pinili kong tulungan ng lalaking to kesa habulin ng OA at eksaherada kong anak. Mayumi! Ayan na nga bang sinasabi ko Paniguradong malilintakan ako nito at aakalain pa ni tatay na nakikipaglampungan ako. Mayumi! Ano ba itong sinasabi ng apo kong may hinahalikang karaw? Tay, guni-guni lang huyo ni Aya. Sagot ko bago ituro ang lalaking wala pa ring malay. Tingnan nyo nga tong lalaking napulot ko. Sa tingin nyo ho ba makakahalik pa to? Naghihingalo na Nanay, bad ang maglay po. Sagot ni Aya. Sige ka, puputulin ni San Pedro ang tang mo. Sinamaan ko ng tingin ng anak ko. Di lamang puputulin ni San Pedro dahil ang daldal mo. Ngumuso lang ito bago paglaruan ng kanyang mga daliri. Mayumi, totoo ba ang hinahalikan ka ng lalaking yan? Seryosong tanong ni tatay. Tatay, bakit ba yan ang iniisip ninyo? Tulungan nyo na lang akong buhatin itong lalaki at dalhin sa bahay. Pakiramdam ko kasi makakasuhan ako ng murder kapag natigok to. Tugon ko. Napahinga naman ng malalim si tatay bago ako tulungan. Halos magkanda subsub pa kaming dalawa dahil sa bigat nitong lalaki. Nakadagdag yata ang bigat yung anaconda niya. Nang makarating sa bahay, inihiga namin sa papag itong lalaki. Tinawag agad ni tatay yung doktor sa lugar namin at baka matuluyan itong si Pogi. Ay, ang sarap! Pinisil-pisil ni doktora ang muscles ni Pogi. Okay na lang to. Mukhang hindi sa bagok mamamatay si Pogi. Kung hindi sa pangahalay ni doktora, menopause na malantod pa rin. Doktora, wag niyo hong pagnasahan yan. Saway ko rito. Tama, dahil ipakakasal ko na yan kay Mayumi. Sabat ni tatay. Tumahimik ka nga dyan, Renato. Bakit may ipakakasal yung estranghero kay Mayumi? Nasisiraan ka ba ng bait? Singhal ni nanay kay tatay. Napangisi naman ako. Mabuti na lang at paborito ako ni nanay.
Baby loves ko Mildred. Hinalika ng lalaking yan si Mayumi. Kailangan niyang panagutan ng anak natin. Sagot naman ni tatay. Ha? Hinalika niya si Mayumi ko? Abat, dapat talagang pakasalan niya si Mayumi ko. Binabawi ko ng sinabi ko, hindi ako paborito ni nanay. Siya nga palang pinaka-OA sa bahay. Nay, nagdeliryo lang ho itong lalaki kaya't nahalikan ako. Tugon ko. Wag nga ho kayong masyadong OA dyan. Mayumi, magpapakasal kayo at wala kang magagawa. Matanda na rin naman kami ng tatay mo kaya't kailangan mo na rin ng katuwang sa buhay. Isa pa, kailangan din ni Aya ng ama. Teka, magkawig itong lalaki tsaka si Aya oh. Baka yun ang nakabembang sayo. Sambit ni nanay. Inilipat-lipat ko naman ang tingin ko sa lalaki at kay Aya. Magkahawig nga sila pero mas lamang ang itsura ko. Pero kapag pinagdikit ang dalawa, mapagkakamalan nga silang mag-ama. Hindi ko naman kasi kilala ang ama ni Aya. Hindi ko nga rin kilala kung sino ba talaga ako eh. Basta nagising na lang ako isang araw na hindi kilala kung sino ba talaga ako. Hindi na ako nakipagdiskusyon pa kila tatay at hinayaan na lang sila sa pagiging OA nila. Kinabukasan, wala na yung lalaki sa kwarto. Doon din kasi ako natulog dahil binabantayan ko siya. Siyempre hindi kami magkatabi at baka magapang ko siya. May gawin siyang hindi maganda. Ano, pumapayag ka na bang ikasal sa anak ko? Boses agad ni nanay ang narinig ko nang makalabas ako ng kwarto. Nakita ko sila sa sala ng bahay. Kaharap nila yung lalaking tinulungan ko. Pumapayag po ako. Anong pumapayag? Sira ulo ka ba? Napalingon sila sa akin nang magsalita ako. Parang bigla akong nanlambot nang masalubong ko ang tsokolating mga mata nitong lalaki. Pakiramdam ko rin ay nagkita na kami noon at may ugnayan kaming dalawa. Gwapo siya kapag nakapikit. Pero mapapabuka ka kapag nakadilat na siya. Mayumi. Kinilabutan ng buong sistema ko nang banggitin nito ang pangalan ko. Bakit mo ko kilala? Bakit mo na ako nauutal? Kapag pogi ba required talagang mautal? Your parents told me your name. Casual na sagot nito. May point naman siya. Assuming lang talaga ako masyado. Basta, walang magaganap na kasal. Madiing sambit ko. Nanay, meron po. Tugon ni Aya. Nikausap na ni Lolo yung mayor pong panot. Tatay naman. Reklamo ko. Anak, para ito sa ikakabuti mo. Sagot ni nanay. Anak, may dahilan kami ni nanay mo. Isa pa kailangan din ni Aya ng tatay. Alam mo naman na minsan ay naghahanap ng tatay ang anak mo. Sabi ni tatay. Maniwala ka lang sa amin anak. Lahat ng desisyon namin ay para sa ikabubuti mo. Hindi ko alam pero parang may alam sila na hindi ko alam. Parang may itinatago sila sa akin. Nanay, okay lang sa akin pong maging tatay siya. Nakangiting sabi ni Aya. Pogi naman po siya at mukhang may pera. Tsaka magkamukha naman po kami. Papasa na po talagang magtatay kami. Napahinga na lang ako ng malalim bago tumango. Wala na rin naman akong choice. Close ko naman yung mayor sa lugar namin. Madali lang naman siyang pakiusapan na pekein ang kasal namin nitong si Pogi. Tama, yun na lang ang gagawin ko. Napansin kong bahagyang pagngiti ni Pogi kaya tinaasan ko siya ng isang kilay. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Gusto mong tanggalin ko lahat ng ngipin mo? Banta ko sa kanya. Nagkibit balikat lamang ang mokong at hindi na ako pinansin. Irap naman ang isinagot ko sa kanya. Masayang masaya na ako dahil akala ko na peke kong kasal. Ako pala itong nauto dahil hindi siya napeke. Paano ko nalaman? Sinabi lang naman sa akin ni Mayor. Hindi ko alam kung anong ginawa nitong si Tyrone at napasunod si Mayor. You're glaring at me again. Nagsalita na ang mokong. Ewan ko ba kung anong trip nito? Ayaw umuwi sa kanila. Kaya dito pa rin kami nakatira kila nanay. Maliit lang ang bahay nila nanay. Kaya yun, lumipat muna sila nanay sa bahay nila sa bayan. Doon dapat kami kaso ayoko doon dahil masyadong maraming chismosa.
Marami rin kasi akong kaaway doon na nanay. Inaaway kasi ng mga anak nila si Aya. Ayun, inaaway ko rin ng mga anak niya. Nanay, konti na lang po at parang may lalabas na sungay na sa head nyo. Nakangusong sabi ni Aya na naghihimay ng malunggay. Bakit galit ka kay Tyrone? Tyrone ang tawag ng anak ko kay Mokong. Ayaw niya pa raw ng tatay kasi nahihiya siya at baka ayaw rin daw ni Tyrone. Aya, Tito Tyrone nga. Pagdatama ako sa kanya. Ginawa mo ng tropa yan masyado. Okay po. Tugon ng batang babae. Saan ko po pala ilalagay itong malunggay? Tapos na po ako eh. Iwan mo na lang dyan. Sagot ko. Sige na, pwede ka na maglaro doon. Huwag ka lang lalapit sa ilog at baka tangayin ka. Hindi talaga kita ililigtas. Siyempre, hindi ka po marunong lumangoy eh. Tumawang batang makulit bago nanakbo palabas ng bahay. Naiwan kaming dalawa ni Tyrone. Abala ako sa paghihiwa ng kalabasa, habang siya nagkukudkod ng nyog. Mahaba-habang pagtatalo ang ginawa namin bago siya natuto sa kudkuran ng mano-mano. Halatang rich kid kasi ang Mokong. Kudkurin ba naman ang nyog na hindi pa nabibiyak? What will you cook? Tanong nito nang matapos na siya. Ginataang gulay. Sagot ko. Wow, really? Tinaasan ko siya ng isang kilay dahil parang hindi siya naniniwala sa akin. I can't believe that you're eating vegetables now. Anong ibig niyang sabihin dun? Excuse me, kumakain naman talaga ako ng gulay. Isa pa, bawas-bawasan mo nga yung pag-i-Ingles mo at baka ikaw ang kutkurin ko dyan. Pagsusungit ko sa kanya. Masama pa rin talagang loob ko dahil sa kasal namin. Pero may parte sa puso ko na masaya. Basta ang hirap ipaliwanag eh. Masyadong nagbubuhol-buhol ang utak ko. Parang pubic hair ko. Pagkatapos kong maghiway, nagsimula na akong magluto. Nararamdaman ko pa rin ang mga tingin ni Tyrone kaya't medyo nakakailang. Bakit ba tingin ka ng tingin? Hindi na ako nakapagpigil. Gets ko, sobrang ganda ko pero wag mo namang ipahalatang na love at first sight ka. Siguro inaasahan mo yung honeymoon natin ano? Sorry ka. Kahit maging kasing tigas ang bakal yung anaconda mo, hindi ako mag-open legs ano? Tinitingnan lang kita dahil may muta ka pa. Kaswal na sagot nito. At napansin ko lang din maliit pa lang balakang at dibdib mo. Hindi naman ako makapaniwalang tumingin sa kanya. How dare you? Excuse me lang hindi sila maliit. Naka-private mode lang dahil isa kang Mokong. You're so loud as always. Hindi na talaga ako nagugulat sa pagiging matabil ng dila mo. Bahagya itong natawa. Sa mga salitaan mo parang kilala mo talaga ako Stalker ba kita? Sinamaan ko siya ng tingin. Siguro sinadya mong mapunta dun sa tabing ilog para maikasal sa akin ano? Grabe palang pagiging delusional mong babae ka. Sakit ba yan o inborn na? Sarkastikong tanong nito. Tanong mo sa mama mo. Masungit kong sagot bago siya irapan. Nakasimangot na binalingan ko na lang ang niluluto ko. Parang gusto ko tol haluan ng sonrok sumpakbet. Kaso lugi rin pala ako dahil kakain din kami ni Aya. Ayoko namang matigo kami ni Aya no. You smell so nice as ever. Pakiramdam ko ay natuod ako sa kinatatayuan ng maramdaman ko si Tyrone sa likod ko. Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko. Anong smell so nice as ever? Ashumera. Yung gulay yung tinutukoy ko. Lumayo to sa akin kaya't humarap ako sa kanya. Namumula ang mukha ng Mokong. Anong gulay ang pinagsasasabi mo? Malinaw kong narinig na ako ang sinabihan mo no? Singhal ko sa kanya. Binanggit ko bang pangalan mo? Bumalik na naman to sa dati nitong reaksyon. Huwag mong gawing vitamin sa pagiging asyumera mo Masyado mong inaaraw-araw. Bago pa ako makasagot, mabilis na itong tumalikod. At nagmamadali nang umalis. Wala naman akong nagawa kung hindi ang mapasuntok na lang sa hangin. Lintik na ugali yun. Pakiramdam ko biglang naging dalawa si Aya. Tyrone's point of view. Halos 6 na taon na rin ang mawala ang fiancé ko dahil sa isang aksidente. Tumaob ang yacht na sinasakyan namin noon at hindi ko na siya nakita pa.
Kahit ang sinasabi ng lahat na wala na siya, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. And because of the same incident, I finally found her. Nahanap ko siya pero hindi niya ako maalala. Ang masaklap pa, may anak kaming 2. Hindi natuloy ang kasal namin noon pero bigla na lang kaming ikinasal ngayon. Tito Tyrone, bakit nakatulala ka po? May iniisip ka rin bang utang? Nabalik ako sa ulirat ng may batang babaeng nagsalita. Magkatong utang mo pong iniisip? Si nanay kasi 500 yung utang doon sa ninang kong chismosa. Wala po akong utang. Tugon ko. May iniisip lang si Tito Tyrone mo. Alam kong hindi pa handa si Aya na tawagin akong tatay. Ayos lang naman sa akin dahil handa akong maghintay. Siguro iniisip mo po kung bakit mo po pinakasalan si nanay ano? Sabi nito. Don't worry Tito Tyrone. Mabunga nga man po si nanay, mabait naman yan. Baka nga po type ka niyan eh. Sa tingin mo, type ako ni nanay mo? Pakikisakay ko sa kanya. Nag-thumbs up naman to. Si nanay pa po, mahilig sa pogi yun eh. Ano na namang kasiraan ang pinagsasabi mo sa aking bata ka? Lumabas ng kwarto si Mayumi. Gusto mo bang iwang kita rito at hindi isama sa palengke ha? Nanay, hindi naman po kita nisisiraan po eh. Nisasabi ko nga po kay Tito Tyrone na super bait mo po. Sagot ni Aya. Never naman po kitang sisiraan, nanay. Ganda-ganda mo po kaya. Talaga? Maganda ako? Nagpipigil ang iting tanong ni Mayumi. Mabilis namang tumango si Aya. Mahina naman akong napatawa. Kahit na wala siyang alaala, masasabi ko pa rin, siya pa rin ang Mayumi ko. Mabilis kasing mauto kapag nasasabihang maganda. Bakit pinagtatawanan mo ko? Tinaasan ako nito ng isang kilay. Ano? Hindi ka ba sang-ayon kay Aya na maganda ako? I didn't said that. Kaswal kong sagot. Tumawa lang ako dahil masaya ako. Besides, you're really beautiful, Mayumi. Para kang sira. Bago ito tumalikod ay nakita kong pagngiti nito. Tara na nga, baka tilapia akong mailuto ko dahil sa panguuto ng 2. Nagkatingin na naman kami ni Aya at parehong napabungis-ngis bago sundan si Mayumi. Dahil medyo tabing ilog ang bahay nila Mayumi, kinakailangan muna nilang maglakad ng 15 minuto bago sila makarating sa sakayan. Tito Tyrone, pwede po ako pasan sa batok mo? Tanong ni Aya. Yung mga friends ko po pinapasan sila ng papa nila sa batok. Gusto ko rin pong subukan. Ngumiti naman ako bago tumango. Pwedeng-pwede. Binuhat ko siya at inilagay sa batok ko. Napapalakpak naman ito at bahagya pang napatili. Wow! Ganito po pala kapag matangkad. Natatawang sabi ni Aya. Thank you, Tito Tyrone. Dahil dyan, payag na po akong magkaroon ng kapatid. Manahimik ka nga dyan, Aya. Baka gusto mong makurot ko yung ilong mo. Sabi ni Mayumi. Nanay, favorite mo pong kurutin yung ilong ko. Ganyan po ba kapag pango? Abat! Sinubukan niyang abutin si Aya pero inangat nito ang kanyang mga paa. Hindi mo po ako maaabot. Natatawang sabi ni Aya. Mayumi, mamaya mo na siya gantihan. Baka mahulog siya. Mahinahong sambit ko. Napasimangot na lamang si Mayumi bago na unang naglakad. Nang makarating kami sa sakayan, ibinaba ko na si Aya. Sumakay kami sa tricycle na sobrang baba kaya para akong sanggol na nakabaluktot. Manong, bakit po ang baba ng tricycle nyo? Hindi po tuloy kasya si Tito Tyrone. Nakangusong sabi ni Aya. Anak, maliit kasi si Manong. Minsan nakadepende sa driver ang taas o laki ng tricycle nila. Tugon ni Mayumi. Nakita ko namang sumimangot ang driver kaya't sinaway ko ang 2. Hindi ko minsan maintindihan tong mag-ina ko eh. Madalas magkaaway. Pero madalas ding tandem sa mga kalokohan. Nang makarating sa palengke, nagbayad agad ako. May sama pa ng loob ang tricycle driver sa amin at sinabing wag na kaming sasakay sa kanya. Aya, wag kang turo ng turo mamaya ha. Kasya lang ang budget ni nanay sa pagkain natin.
Sabi ni Mayumi habang naglalakad kami papasok sa palengke. Ako nang gagastos ng lahat. Sabat ko. Lahat ng kailangan natin sa bahay, bilhin mo na. Lahat ng gusto ni Aya, bilhin mo rin. Akong bahala sa gastos. May pera ka ba? Tanong ni Mayumi. Yes, tugon ko. I can earn money even when I'm sleeping. Teka nga, hindi naman siguro gumagawa ka ng iligal ano? Naniningkit ang mga mata nito. Abat umayos ka, Tyron ha? Ayoko ng asawang may iligal na gawain. Mayumi, hindi ako gumagawa ng iligal. Hindi ko kayo ipapahamak ng anak natin. Napanguso naman siya bago umiwas ng tingin. Mamili na nga tayo, wag mo na akong landiin. Natawa na lamang ako bago tumango. Hinayaan kong mamili si Mayumi ng mga kailangan namin sa bahay. Hindi ko alintana ang gastos dahil kaya kong bayaran lahat yon. Nilingon ko si Aya. Pansin kong pasulyap-sulyap to sa mga laruan. Aya, pwede kang kumuha ng mga gusto mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Ako ang magbabayad ng lahat. Nahihiya po ako eh. Nakangusong sagot niya. At saka baka magkulang budget natin sa pagkain. Matakaw pa naman po ako. Napatawa ko bago haplusin ang kanyang buhok. Don't be shy, Aya. Hayaan mong ibigay ko mga gusto mo. Pambawi na lang din sa ilang taong wala ko sa tabi niyo ng nanay mo. Sure ka po ba may pambayad ka? Wala ka namang trabaho po eh. May trabaho ako, Aya. Nakalib lang po ako ngayon dahil gusto kong makasama kayo ni nanay mo. Okay po. Thank you, Tita Tyron. Hinalikan ako nito sa pisngi bago siya nagsimulang mamili ng mga laruan niya. Hinayaan ko naman to. Lahat ng mga pinamili ni Mayumi ay ako ang nagbitbit. Hanggang ngayon ay masyado pa ring wais sa pamimili itong mahal ko. Mas focus talaga siya sa mga kailangan sa bahay. You can buy clothes for you and for Aya. Nakangiting sabi ko sa kanya. It's on me, Mayumi. Hindi mo kailangang magpigil. Hindi talaga ako magpipigil. Once in a lifetime lang tong mabibili namin ni Aya ang mga kailangan namin. Kaya kakapalan ko ng mukha ko. Tugon niya. Hinayaan ko lang siyang mamili ng mga damit. She even bought for me. Mayumi, sino yung gwapong kasama mo? Tanong ng matandang tindera. Asawa ko ho. Sagot ni Mayumi. Sobrang gwapo ano? Nadaan kasi sa gayuman ng ganda ko. Sus, maniwala akong asawa mo yan. Sabi ng isang babaeng tegasupot na mga binili namin. Hindi naman sa pag-ano pero may ganyan ba kagwapo na papatol sa babaeng single, ma'am? Umarko ang isang kilay ni Mayumi. Pinagsasasabi mo, siya rin ang tatay ni Aya no? Tingnan mo nga magkamukha sila. Shadow kang gitera kahit kailan. Sa susunod invite kita kapag gagawa ulit kami ng bata. O kaya i-video ko tapos isend ko sa'yo. Kasura ka. Padabog na dinampot ni Mayumi ang mga pinamili namin at padabog na lumabas. Nagbayad naman ako. Keep the change. Ipambili mo ng gamot sa inggit ang sukli. Inirapan ko yung babae bago lumabas. How dare her insult my wife? Kung hindi lang ako naawa dun sa matanda, ipapasara kong pwesto nila eh. Mayumi, don't be mad. Kumain na lang tayo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Sa bahay na lang, ang dami nitong pinamili natin eh, baka mahirapan ka na. Sagot niya. How about, let's take out a food. Anong oras na? Baka malipasan kayo ng gutom ng anak natin kapag nagluto ka pa. Sambit ko. O ikaw ang bahala. Baka kasi isipin mo masyado kung tinitake advantage ang libre mo. Mahinang sambit niya. Mayumi, never kong iisipin yun. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mag-asawa tayo. Lahat ng akin, sa'yo na rin. Pag-aari mo ng lahat ng mga pagmamayari ko. At higit sa lahat, pagmamayari mo na ako. We, siguro may kapalit to ano? Naniningkit ang mga mata nito. Siguro may gagawin kang kalokohan. Napatawa naman ako bago yumukod at bigyan siya ng halik sa labi. Ayan, bayad ka na. Kiss lang naman talagang gusto kong kapalit eh. Namula naman ang buong mukha nito bago tumalikod at mabilis na naglakad. Muntik pa itong masubsob kaya't napatawa na lamang ako. Lumingon ako kay Aya.
Ngumisi lang sa akin ang batang babae at nag-thumbs up. I guess, nanay na lang ang kailangan kong makuhang loob. Mayumi's point of view. Lintik na Tyrone to. Masyado niyang ginugulong sistema ko. Ewan ko rin ba sa sarili ko? Kinikilig ako kay Tyrone. Komportable rin ako sa kanya. At minsan, baliwala na sa akin ang pagiging clingy niya. Madalas ko rin siyang napapanaginipan. Ang malala ay nagbebembangan kami sa panaginip. Lintik na yan! Sino kausap mo? Tanong ko kay Tyrone nang makapasok ito ng bahay. Kumakain kami ng hapunan nang may tumawag sa kanya. Sobrang tagal niyang kausap yung tumawag. Natapos na kaming kumain ni Aya at ngayon lang din siya natapos makipag-usap sa tumawag. Huwag mo sabihing may totoong asawa ka pala ha. Abat, huwag mo lang subukang gawing kabit ako ha. Tatadta rin talaga kita. Banta ako sa kanya. Easy lang po mahal. Tumawag lang yung katrabaho ko. Sagot niya. May diniscuss lang sa aking meeting kaya't natagalan kami sa pag-uusap. Wala akong babae. Kahit i-check mo pa yung cellphone ko. Inilahad nito ang cellphone niya. Shemay, damang-dama ko naman ang pagiging loyal niya sa akin. Sobrang in love na ito sa akin. Wag na. Alam kong hindi ka mambababae. Mahinang sambit ko. Ipagpatuloy mo na yung pagkain mo. Nandun pa si Aya at hinihintay ka. Kakain daw siya ulit para may kasabay ka. Hindi ko na siya hinintay na sumagot at dumiretso na ako sa kwarto ko. Kahit kasal kami ni Tyrone, magkahiwalay kami ng kwarto. Hindi nga kami nag-honeymoon eh. Okay lang naman daw kay Tyrone dahil nire-respeto niya ako. Naupo na ako sa kama ko at kinuha ang cellphone ko. Nag-open ako ng social media at si Tyrone agad ang bumungad sa akin. Tyrone Mason? Tinitigan kong mabuti ang kanyang litrato. At sa gitna ng pagkakatitig ko, may malabong imahe ang lumilitaw sa isip ko na naging sanhi ng pagkasakit ng ulo ko. Inalog ko naman ang ulo ko at ibinaba ang cellphone. Dati yatang engkanto tong si Tyrone eh. Tapos type niya ako. Nasabi ko na lamang bago itulog ang sakit ng ulo ko. Kinabukasan nga'y naging maayos na ang pakiramdam ko. Himala nga rin na hindi ko na panaginipan si Tyrone. Mukhang nagsasawa ng panaginip ko sa bembangan naming dalawa. Si Aya, tanong ko kay Tyrone. Wala kasing bulinggit ang sumalubong sa akin. Nasa school, sagot niya. Ha? School? Nanlaki ang mga mata ko. Bakit nasa school siya? May sakit ba siya? Grade 1 na kasi si Aya. Pero 1 linggo lang itong pumasok dahil umayaw agad. Bukod kasi sa binubuli siya, ayaw niya ring makipaghalubilo talaga. Palaging nagtatantrums kaya hinayaan kong huminto muna siya sa pag-aaral. Sobrang tamad ni Aya sa pag-aaral, kaya nabibigla ko na malamang nasa eskwelahan siya. Mayumi, sa school ko siya dinala. Paano magkakaroon siya ng sakit? Takang tanong nito. Allergic kasi sa pag-aaral si Aya, kaya't nakakapagtaka na napapayag mo siyang mag-aral. Tugon ko. Ano bang suhol ang ibinigay mo sa kanya? At saka papaanong pwede pa siyang pumasok? Matagal nang nagsimula ang pasukan na. I just talked to her properly. Ipinaliwanag ko kung gaano kahalaga ang edukasyon. Matured naman mag-isip si Aya kaya napapayag ko siya. Wow! Sa akin na nanay hindi nakinig. Unfair talaga minsan ng tiyanak na yun. Sa isang private school ko siya pinasok. Binigyan na lang siya ng special class doon. Kaibigan ko yung teacher kaya huwag ka na mag-alala. Private school? Mandagas doon. Isa pa baka malayo yun. No worries Mayumi. May mga nagbabantay kay Aya kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Ngayon na talaga ako naniniwala na isang bilyonaryo itong si Tyrone eh. Talagang ang dininig ni Lord ang prayers ko na makapulot ng lalaking gwapo, mayaman at ducks. Ang lakas ko talaga kay Lord. Pero sana hindi niya pa ako kuhanin. Nox, tatay na tatay ka na talaga ah. Nakakapanibago ba? Siniko ko siya. Tropa-tropa kami nitong asawa ko eh. May ibinulong si Tyrone pero hindi ko naman narinig. Dahil wala si Aya, pwede na nating gawin ang dapat nating gawin. Napalunok ako nang lumapit to sa akin.
Anong gagawin? Kinakabahang tanong ko. Shit! Ngayon ba siya hihiling ng honeymoon? Teka, hindi ako ready. Hindi pa ako nakakaligo at nakakapag-shave. Ayoko makita niyang pet check kung maraming damo. We're just having a date, Mayumi. Calm down. Natatawang sabi niya. Date lang? Parang mas maganda yata yung nasa isip ko. Charot lang. Date? Takang tanong ko. Yes, hindi pa tayo nakakapag-date magmula nang ikasal tayo. Kaya ngayon natin gagawin yon. Nakangiting sagot niya. Bakit? May iba ka bang iniisip bukod sa date? Wala ikaw yatang may iniisip eh. Kasalanan naman niya kung bakit ko naisip yung honeymoon. Masyado kasing pa-mysterious pang sasabihin niya eh. Ligo lang ako. Oo, sige, bye. Paalam ko't nagmamadaling pumasok sa kwarto ko. Kinuha ko ang pangmalakasang dress ko na binili ko sa ukay-ukay. Isa itong white dress na may konting bulaklak na design. Buti nga't hindi fitted, kaya't hindi mahahalatang balakang at dibdib kong naka-private mode. Nang makuha kong susuotin ko, lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa banyo. Todo kuskus ako dahil kailangang malinis ako. Siyempre, nag-shave na rin, in case of emergency lang. Feeling ko tuloy dalaga ulit ako. Nasabi ko na lang na makapagbihis ako. Bumalik ako sa kwarto at naglagay ng konting pangkulay sa mukha. Hindi naman pwedeng lumabas kami ni Tyrone nang wala akong ayos. Ayokong pagkamalang yaya niya. Okay na ako. Nakangiting sabi ko nang makalabas ako ng kwarto. Naghihintay sa sala si Tyrone. Simple lang ang pormahan nito pero ang lakas pa rin ng dating. Unfair talaga. You look more beautiful, wife. Nakangiting sabi ni Tyrone bago ako lapitan. Parang ayoko nang ayain kang lumabas. Pakiramdam ko kasi maaagaw ka dahil sa sobrang ganda mo. Ang OA mo. Pabiro ko siyang inirapan. Tara na at baka magbago pang isip ko. Ikaw rin, mawawalan ka ng chance sa makadate ang magandang kagaya ko. Alright, we should go now. Sayang ang chance. Lumabas kaming dalawa ng bahay. Siyempre naglakad muna ang prince at Disney princess hanggang sa makarating sa sakayan. Ang akala ko magta-tricycle kami ni Tyrone. Pero hindi. Dumiretso si Tyrone sa isang itim na Mustang. Get in, wife. Pinagbuksan niya ako ng pinto. Kotse mo to? Gulat kong tanong bago pumasok sa loob. Kotse natin. Sagot niya bago isarado ang pinto. Nang makasakay si Tyrone, agad niya yung pinaandar. Hindi pa rin ako makapaniwala na mayaman vibes kami ngayon. Ako lang pala. Mayaman naman pala talaga itong si Tyrone. Habang nasa biyahe, nararamdaman ko naman yung feeling na nangyari na itong mga nangyayari. Basta pakiramdam ko nagawa na namin ni Tyrone ang ganitong bagay. Tyrone, magkakilala na ba tayo noon pa? Hindi mapigilang tanong ko. Lumingin to sa akin saglit at ngumiti lang. Grabe namang sagot yan, nakakapikon. Hindi na muli akong nagtanong hanggang sa makarating kami sa isang malaking mall. Kahit first time kong makapunta dito sa mall na ito, pakiramdam ko ay napuntahan ko na siya noon. Alam mo, feeling ko na-incarnate ako sa tuwing kasama kita. Sambit ko habang nakasakay kami sa elevator. Hindi kaya dati mo akong aso? Or dati mo pala akong girlfriend tapos natsugi ako? Ang weird na ng mga nangyayari sa akin. Mayumi, it takes time. Don't force yourself to remember everything. Tugon ni Tyrone. Remember everything? Baka parte siya ng past ko. May anesthesia kasi ako eh. Ay, amnesia pala. Basta sabi nila nanay napulot lang nila ako sa tabi ng ilog 6 years ago. Wala rin akong maalala noon. Basta't natatandaan ko lang na maganda ako. Baka tama ang kutob ko na dati akong aso ni Tyrone ay girlfriend pala. Posible kayang siya rin ang ama ni Aya? Shit! Tama na nga muna yung pag-overthink. Date namin to, hindi dapat puro overthink ang nasa isip ko. Saan na tayo? Tanong ko kay Tyrone. Nagpa-reserve ako sa isang restaurant. Doon tayo dediretso. Tugon niya. Dumiretso nga kami sa isang mamahaling restaurant. Huwag kayo
Patayo-tayo lang ako sa almusal dati. Ngayon nasa steakhouse na ako. What do you want for your steak, ma'am? Tanong ng waitress. Luto. Sagot ko. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Tyrone, kaya't nagtatakang tiningnan ko siya. Pareho na lang nung sa akin yung kanya, sabi ni Tyrone sa waitress na tumangulang. Anong oras ang uwi ni Aya? Baka madatnan tayo no na wala sa bahay. Magtatampo talaga yun. Mamaya pang uwi niya. Don't worry. Alam ni Ayang tungkol sa date natin. Ngumiti ito. Let's just enjoy this date of us. Tumango na lamang ako at nilibang ang aking sarili. Ayokong tingnan si Tyrone. Baka siyang kainin ko imbis na yung steak. After 8 billion years, dumating na yung order namin. Excited naman akong kumain at napapikit na lamang dahil sa sarap. Ang sarap! O ikong sambit. Thank you sa libre Tyrone. The best tropa. Asawa ka sa akin. Anything what makes you happy, wife. Nakangiting tugon niya. Nakita kong may sauce sa gilid ng labi niya kaya't kumuha ko ng tissue at pinunasan yun. Halata namang natigilan siya dahil sa ginawa ko. May sauce lang. Sambit ko bago umayos ng upo. Wife, hindi ganyan ang tamang pagtanggal ng sauce. Nakangiting sambit niya. Kumunot naman ang noo ko. Paano? Ganito. Tumayo ito at dumukwang papalapit sa akin. Para akong kinuryente nang dumampi ang labi niya sa gilid ng labi ko. Chancing ko! Mahinang singhal ko sa kanya. What? Tinatanggal ko lang naman yung sa gilid ng labi mo. Painosenteng sagot niya. Inirapan ko naman siya at nagpatuloy na lang sa pagkain. Pagkatapos namin kumain, bumili kami ng ice cream at naglakad-lakad. Literal na mag-asawa kami ngayon. Sing-sing lang talaga ang kulang. Wala kasi kaming wedding ring. Wifey, hintayin mo ako rito May bibilhin lang ako. Sabi ni Tyrone. Saglit lang ako, promise. Tumango naman ako bago maupo sa isang upuan. O sige, bilisan mo lang Tumango naman to bago umalis. Tahimik naman akong naghihintay doon habang kumakain ng ice cream. Napapagitnaan pa ako ng dalawang naglalampungan pero deadma lang ako. Hihilingin ko na lang na madapa sila. Mayumi? Napatigil ako sa pagsubo ng ice cream nang may ginang na sumulpot sa harapan ko. May kasama itong babaeng mukhang kontrabida rin. Pamilyar din sila sa akin pero hindi ko alam kung saan ko sila nakita. Sino ho kayo? Tanong ko. Medyo kahawig nung ginang yung asawa ko. What if siya yung nanay ni Tyrone tapos kontrabida siya? Akalain mo nga naman, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Sabi nito bago ko tingnan ng masama. Bakit ka bumalik Maghihiganti ka ba? Bakit? May ginawa ka ba sa akin? Tanong ko. Huwag ka ngang umakto na parang hindi kami kilala. Nagsalita ang kasama nitong babae. Alam kong nagpapanggap ka lang at sigurado ako na kaya ka bumalik para sa fiancé kong si Tyrone. Fiancé niya si Tyrone? Hoy! Huwag niyo nga akong awayin dahil hindi ko kayo kilala. Inis akong tumayo. Ang ganda-ganda ng mood ko, bigla niyong sisirain. Diyan na nga kayo. Hahakbang na sana ako pero bigla na lamang nandilim ang paningin ko at sumakit ang aking ulo. Samot-saring blurred na imahe ang pumasok sa isipan ko. Ramdam ko ang pagbagsak ng katawan ko. Pero bago ako bumagsak sa sahig, isang bisig ang sumapo sa akin. Mayumi! Mayumi! Narinig ko ang boses ni Tyrone. Damn wife, open your eyes! Kinondisyon kong sarili ko. Nang maramdaman kong okay na ako, nagmulat ako ng mga mata. Mangiyak-ngiyak na mukha ni Tyrone ang bumungad sa akin. Are you okay? Alalang tanong nito. Tyrone. Niyakap ako nito ng mahigpit. Nag-alala ako sa iyo Akala ko mawawala ka ulit sa akin. Imbis na sumagot, niyakap ko lamang siyang pabalik at sumubsob sa kanyang matigas na dibdib. Tyrone's point of view. Pagkatapos na nangyari sa mall, palagi na akong sinusungitan ni Mayumi.
Alam ko namang may sinabi sa kanya ang mami ko at si Erica. Kaya umuwi na muna ako sa amin para kumprontahin sila. Tyrone! Finally, you're back! Anong sinabi niyo kay Mayumi? Putol ko sa sasabihin ni mami. Anong sinabi niyo sa kanya sa mall? Nagparamdam ka ba para lang sa babae na yan? Inis na tanong nito. Tyrone, 6 na taon siyang naglaho. Tapos magpapauto ka ulit sa kanya. Gumising ka nga sa kalokohan mong yan, Tyrone. She didn't left me, Mom. Ibang nangyari sa sinabi mo sa akin. Madiin kong sambit. Hindi siya sumama sa ibang lalaki. Hindi niya ako ginamit, Mom. Nagka-amnesia si Mayumi dahil sa nangyaring aksidente. Hindi siya nakabalik dahil hindi niya ako maalala. At nagpauto ka naman? Siguradong ginagamit ka lang niya dahil kailangan niya ng pera. Tugon nito. Tyrone, kay Erica ka na lang. Mas gagandang buhay mo kasama siya. Mas mamahalin ka ni Erica. I don't love her, Mom. Si Mayumi lang ang mahal ko. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan, ha? Bakit palagi na lang siyang pinapaboran mo? Miski ako na ina mo, hindi mo ko magawang paboran. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko siya gusto para sa'yo? Ayoko sa babae na yon. Yeah, you don't like her. Binigyan ko siya ng isang malamig na ngisi. Kaya nakipagsabwatan ka kay Erica na gawin ang aksidenteng nangyari sa amin 6 years ago. Anong sinasabi mo? Utal na tanong nito. Wala akong alam doon Tyrone. Sinisiraan niya lang ako. You knew everything, Mom. Alam ko na ang lahat. Madiing sambit ko. Alam ko ang ginawa niyo ni Erica. Nung una hindi ako naniwala pero dahil sa mga ebidensyang nakalap ko, napatunayan kong kayo ni Erica ang gumawa ng bagay na yon. Tyrone, nandito ka na pala. Dumating si Daddy. Mabuti naman at maayos ka lang. Grabe ang pag-aalala ko sa iyo, Tyrone. Sinabi sa akin na nahulog ka sa yate mo. Akala ko kung napano ka na. I was saved, Dad. I was saved by Mayumi. Seryosong sagot ko. Si Mayumi? Nahanap mo na siya? Ano sinabi niya? Did she try to hurt you again? Sunod-sunod na tanong ni Daddy. Dad, she never hurt me. Tumingin ako kay Mommy. Mom is the one who hurt me. She's the real villain in all of this mess. What do you mean? Takang tanong ni Daddy. Go on, ask her. Napakuyom ako ng kamao. Itanong mo kung anong ginawa niya 6 years ago. Pagkatapos kong sabihin ang katagang yon, tumalikod na ako at umalis sa lugar na yon. Una pa lang ayaw na ni Mommy kay Mayumi dahil sa life status nito. Gayunpaman, ipinaglaban ko pa rin si Mayumi. Ang akala ko nga'y ayos ng lahat pero may pinaplano pala si Eric at si Mommy. May yacht date kami ni Mayumi ng araw na yon. Sa yacht din ako nag-propose. We're both happy that time, but tragedy happened. Tumaob ang yacht namin at nahulog kami ni Mayumi. Masyadong malalim ang tubig at malakas ang alon kaya't nahirapan akong hanapin siya. The next thing I knew, nawalan ako ng malay. Nang magising ako wala na si Mayumi at hindi ko na siya nakita pa. Nang makita kong muli si Mayumi, pinaimbestigahan ko ang nangyari. Tumaob ang yacht namin dahil sa pagsabog ng makina. May naglagay ng maliit na bomba sa makina at si Mommy at Erica ang nag-utos ng bagay na yon. Saan ka galing? Nakapamewang na si Mayumi agad nang bumungad sa akin nang makauwi ako. Galing ka ba sa fiancé mong si Erica? Fiancé ko si Erica? Who told you that? Takang tanong ko. Siya at ang nanay mo. Sagot niya. Kaya palang tagal mong makipag-usap palagi sa cellphone. Si Erica sigurong kausap mo, no? Kung may fiancé ka pala, hindi ka na dapat pang pumayag sa kasal natin. Wife, wala akong fiancé. Mabilis ko siyang nilapitan at hinawakan sa kamay. Ikaw lang talagang babae sa buhay ko. Nagsisinungaling lang sila Mommy sa'yo. We! Mayumi, hindi ako siraulong lalaki. Hindi ko papasukin ng isang bagay na ikasasakit ng iba. Bahagya ko siyang tiningnan. Isa pa, nangako ako sa sarili ko na hindi kita sasaktan.
You're too important to me, Mayumi. I would rather kill myself than hurting you. Nakita ko naman ang pagpipigil niya ng ngiti kaya't bahagya akong napatawa. Oo na, naniniwala na ako sa mga pambobola mo. Pigil ang ngiting sambit niya. Bitawan mo na ako. Kukuhanin ko na yung pagkain ni Aya para maihatid natin sa kanya. Tumango naman ako bago bitawan ng kanyang kamay. Gusto kasi ni Mayumi na makita kung papaanong mag-aral si Aya kaya pupuntahan namin siya sa school niya. Nang makalabas nga si Mayumi, umalis na kami. Siyempre magkahawak kamay kaming dalawa. Gusto ko lang masecure siya. Isa pa, gusto ko ring maglambing para maging panatag ang loob niya. Halos 30 minutes ang ibinyahe namin ni Mayumi bago marating ang school ni Aya. Bumaba kaming dalawa ng sasakyan at pumasok sa loob. Ang aga mo namang magsundo. Bumungad sa amin ang babaeng guro ni Aya. Naghatid lang kami ng pagkain. Sagot ko bago akbayan si Mayumi. By the way, this is Mayumi, my wife. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Mayumi. Alam kong may sasabihin siya kaya sinenyasan ko agad siya. Bakit nanlalaki ang mga mata mo? Tanong sa kanya ni Mayumi. Nagandahan ka siguro sa akin ano? Small things na yan para sa akin. Peke namang tumawa si Maris. Oo, nagandahan ako sa'yo. Nakakapagtaka nga na pinatulan mo tong si Tyrone eh. Nagsalubong naman ang kilay ko dahil sa kanyang sinabi. Sinasabi mo bang hindi bagay ang kagwapuhan ko sa kanya? I didn't say anything. Nagkibit balikat ito bago lingunin si Aya na busy sa pagsusulat. Aya, nandito sila nanay at tatay mo. Napaangat naman ang tingin si Aya. Mabilis tong tumayo nang makita kami. Nanay! Masaya itong yumakap sa binti ni Mayumi bago lumipat sa akin. Tatay ko? Natigilan naman ako dahil sa itinawag nito sa akin. What did you just call me? Nauutal kong tanong. Tatay po! Nakangiting sagot nito. Dahil super love mo kami ni nanay. Tatay na po ang tawag ko sa'yo. I love you, tatay! Pinantayan ko naman siya't agad niyakap. Hindi ko rin mapigilang maiyak dahil sa sobrang saya ko. Pakiramdam ko tumatalon din ang puso ko dahil sa sobrang saya. I love you, anak. Sambit ko bago punasan ng luha. Mahal na mahal ka ni tatay at gagawin kong lahat para sa'yo. I love you, tatay. Wag na po ikaw iiyak ha. Ang laki ng butas ng ilong mo po. Sabi ni Aya bago bumungis-ngis. Natawa naman ako at hinalikan siya sa pisngi. Ang drama niyo namang mag-ama? Sabat ni Mayumi. Tama na yan. Aya, kumain ka na at hindi pa tapos ang school mo. Pumwesto kami sa isang gilid at doon pinakain si Aya. Ako ang taga-subo sa kanya dahil ayaw niya kay Mayumi. Masyado ka nang nagpapababy sa tatay mo ha? Sabi ni Mayumi bago kurutin ang pisngi ni Aya. Baka hindi mo na ako love niyan, ha? Nanay, love pa rin po kita. Pareho ko kayong love ni tatay. Nakangiting sabi ni Aya. Gusto ko lang po ng lambing ni tatay. Aba po, hindi pwedeng ikaw lang nilalambing ni tatay, no? Huwag ka pong isda. Anong isda? Selfish! Tumawang batang babae kaya't natawa na lamang din kami ni Mayumi. Pagkatapos naming pakainin si Aya, nagpaalam na kami ni Mayumi. Hindi kasi kami pwedeng nandun lang at baka madistract si Aya. Date ulit tayo, wife. Nakangiting sabi ko kay Mayumi. Tumango naman siya kaya't dumiretso kami sa kotse. Akwang paandarin ko na yun pero may kumalabog na malakas. Hindi ko alam kung ano nangyari. Basta't namalayan ko na lamang na nakabaliktad na ang kotseng sinasakyan namin at masakit ang buong katawan ko. Dahan-dahan kong nilingon ang asawa ko at halos mandumo ako nang makitang naliligo ito sa sarili niyang dugo. Mayumi! Sinubukan ko siyang abutin pero bago pa man dumampi ang kamay ko sa kanyang balat, nilamon na ako ng kadiliman. Mayumi's point of view. Alam ko na ang totoo. Naalala ko na ang lahat ng nangyari sa akin at kung bakit ako nawala ng alaala. Ang tanga ko. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan ko ang lalaking mahal ko. 6 na taon na rin palang nangungulila sa akin si Tyrone. Ang masakit pa para sa kanya,
Hindi niya agad nalaman na may anak kami. Anak, ayos ka na ba? Alalang tanong ni Nanay Fina bago hawakan ang kamay ko. Anak, wala na bang masakit sa'yo? Tanong naman ni Tatay Pido. Si Nanay Fina at Tatay Pido ang mga taong tumulong sa akin. Silang kumupkup sa akin nang mawalan ako ng alaala. Okay na ho ako. Nakangiting sagot ko. Kahit hindi ko maigalaw ang mga paa ko, mabuti pa rin ang lagay ko. Mabuti na lamang at hindi malala naging tama ako sa aksidente. Or should I say, sinadyang aksidente. Nakita sa CCTV na si Eric ang gumawa ng krimen. Masyadong obses ang gaga sa asawa ko. Kaya humantong sa pagiging killer ang utak. Hindi pa malaman kung kasabot ang ina ni Tyrone. Pero may kutob akong hindi naman. Pero nahaharap din siya sa kaso dahil sa ginawa niya sa amin ni Tyrone kaya't nagkaroon ako ng amnesia. Nanay, kamusta na ho si Tyrone? Malungkot kong tanong. Magmula nang magising ako, hindi ko sinubukang puntahan si Tyrone na kritikal pa rin. Hindi ko kasi kayang makita siya dahil baka mabaliw ako. Hindi ko kayang makitang nangihina ang mahal ko. Gising na si Tyrone, sagot ni tatay. At kaya kami nandirito ay para ibalita sa iyo ang bagay na yon. Para namang tumulo ng puso ko dahil sa magandang balita. Totoo ho, gising na ang asawa ko. Pigil ang iyak kong tanong. Gusto ko ho siyang puntahan. Kaso may problema sa kanya. Malungkot na saad ni nanay. Mukha kasing nawalan siya ng alaala. Gusto ko ho siyang puntahan. Naisambit ko na lamang. Tumango naman si tatay bago ko alalayang makasakay sa wheelchair ko. Medyo napipikon ako sa amnesia na to Masyado nang ginagambalang pagmamahalan namin ni Tyrone. Papasok na ako sa kwarto ni Tyrone pero napatigil ako nang biglang dumating si Aya. Dumiretso agad to sa akin at yumakap. Nanay, nagtawag po kay teacher si Lolo. Gising na raw po si tatay kaya't nagpahatid ako sa ospital. Nakangusong sabi nito. Nanay, excited na akong makita si tatay. Nagbili nga po akong candy para sa kanya Tumango lamang ako bago siya kandungin. Hindi ko alam kung papaanong sasabihin kay Aya na hindi kami maalala ng tatay niya. Pumasok kami sa loob ng kwarto ni Tyrone. Nadatnan namin ang isang lalaking nakaupo sa kama. Kausap ang kanyang ama. Malamig na malamig ang aura ni Tyrone. Ang aura niyang nakikita ko ngayon ay ang aura niya noong una ko siyang makilala. Who are you? Why are you here in my room? Malamig na tanong nito nang makita kami. Tatay! Bumaba sa kandungan ko si Aya at agad umakyat sa kama ni Tyrone. Tatay, nagbili akong candy for you. Dad, kanino bang anak to? Tanong ni Tyrone sa kanyang ama. Pakiramdam ko'y maiiyak na lang ako dahil sa nakikita ko. Hindi lang ako nasasaktan para sa sarili ko. Nasasaktan din ako para kay Aya. Hindi mo po ako naaalala? Bigla na lang umiyak si Aya. Bakit hindi mo ako naaalala po? Naghampas ba ulo mo po? Kung kailan may tatay na ako, hindi naman ako maalala. Ayaw ko na po. Hate ko na kayo lahat. Napakurap-kurap ako nang biglang tumawa si Tyrone at niyakap si Aya. Aya, naaalala po kita. Bala ko lang iprank si nanay mo kaso hindi ko na kinaya. Wag na po ikaw umiyak. Naiiyak na rin si tatay Anak ng hotdog na matigas naman Nakakainis ka. Tumulo na rin ang luha ko. Takot na takot ako rito tapos prank lang pala. Akala mo ba nakakatuwa yun? Kakainis ka talaga. Sorry na po, wifey ko. Malambing na sabi nito. Inilapit naman ako ni tatay kay Tyrone at inalalayang makaupo sa kama nito. Mahina ako agad hinampas si Tyrone na ikinatawa nito. Hindi ka nakakatuwa Inis kong sabi habang umiiyak. Sorry na po, wifey ko. Malambing na sabi nito bago punasan ang mga luha ko. I love you, Mayumi ko. Masaya ako kasi nakabalik ka na. Sorry, sa 6 na taong wala akong sa tabi mo. Sambit ko.
Mahal na mahal kita, Tyrone. At masaya ako dahil mabuti ng lagay mo. Nanay, nabalik na po ang alaala mo po? Tanong ni Aya. Hindi ka na po ulyanin? Anong ulyanin ka dyan? Napasimangot ako. Hindi ako ulyanin. Amnesia ang tawag sa sakit ko. Masyado pa akong bata para mag-ulyanin, ano? Ganon din naman po yun eh. Ni-English mo lang po. Nakangusong sabi nito. Napatawa naman si Tyrone. Aya, paano mo nalamang may ulyanin may amnesia si nanay mo? Tanong ni Tyrone sa anak namin. Narinig ko po kayo nila Lola. Sagot ni Aya. Nakichismis po ko tapos nalaman ko. Siyempre naging quiet po ko kasi baka mas lalong kiligin sa'yo si nanay. Chismosa ka talagang bata ka. Kinurot ko ang ilong ni Aya. Chismosa ka rin po kaya. Nakangusong sabi ni Aya. Lagi nga po ikaw nakikinig kapag nag-aaway kapitbahay natin eh. Aba, chismosa palang mag-ina ko. Pareho kaming niyakap ni Tyrone. Pero ayos lang sa akin kahit super chismosa nyo. Mahal na mahal ko pa rin kayong dalawa at hindi magbabago yon. I love you rin po, tatay. Nakangiting sabi ni Aya. I love you rin po, nanay. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Nakangiting sabi ko. Masaya ako dahil buo na tayo at mas lalong magiging masaya pa. Ngumiti si Tyrone na tinakpan ng mga mata ni Aya bago ko halikan. Napapikit naman ako at di naman ang kanyang labi. Tyrone's point of view. Masaya ako na pareho kaming maayos ni Mayumi. Pareho kaming kailangan na lamang magpagaling. At nagpapasalamat ako kay Lord dahil iniligtas niya kaming dalawa. Iyon nga lang, pareho pa rin kaming hindi makalakad. Kaya sila Nanay Fina muna ang umaasikaso sa amin. Lalo na kay Aya. How was your feeling, wifey ko? Malambing kong tanong sa asawa ko. Sa wakas din ay nakauwi na kami sa bahay namin talaga. Nagkaroon na ulit ng sigla itong bahay na pareho naming pinagawa. Gusto ko nang makapaglakad. Nakangusong sagot niya bago sumandal sa akin. Tyrone, gusto ko nang maigalaw ang mga binti ko. Gusto na kitang luhuran. Dahil sa kanyang sinambit, naramdaman ko agad ang pagsaludo ng aking laguna. Damn, I miss her bataan. Wifey, I want it too. Tugon ko. I miss poking inside your mouth. Parang pwede naman yata eh. Nakangising tumingalato sa akin. Pwede naman yung nakahiga ako. Wifey, stop teasing me. Reklamo ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin ang magpigil. Alam mo bang si Kali at Kana ang kasama kong magpaligaya sa loob ng 6 na taon? Sumimangot naman to bago ko taasan ng isang kilay. At sino si Kali at Kana? Nang babae ka? Napatawa naman ako. Wifey, I'm referring to my 2 hands. Itinaas ko ang kaliwang kamay ko. This is Kali. Itinaas ko naman ang kanan. And this is Kana. Kali and Kana. Kawawa ka naman pala. Hayaan mo, ito nang simula ng pagbawi ko sa'yo. Humiwalay ito sa akin at itinulak akong pahiga sa kama. Napalunok na lamang ako nang bumaba ito hanggang bewang ko. Hinawakan niya ang dulo ng short ko at unti-unting ibinaba. Hanggang hita ako ng short nang biglang bumukas ang pinto. Gulantang kami pareho ni Mayumi habang nakatingin kay Nanay Fina, Tatay Pido at Daddy. Maiipis hong pumasok sa short niya. Kinakabahang palusot ni Mayumi. Takot ho si Tyrone sa ipis eh. Hindi ko alam kung naniwala sila Daddy dahil tumango ang mga ito. Bakit nga po pala? Tanong ko bago ayusin ang sarili ko. Sarap na, naging bato pa. Gusto lang naming masiguradong maayos kayo. Sagot ni Tatay Pido. Pero mukhang sobrang ayos nyo namang dalawa. Ang tinig ng boses nito ay tila may kahulugan. Sasabihin ko lang din sana na naihatid na namin si Aya sa eskwelahan. Sabi naman ni Nanay Fina. At gusto niyang ipasabi na huwag kayong mag-alala sa kanya. May nangaaway raw sa kanya pero siya nang bahala. May umaaway kay Aya? Kunot noong tanong ni Mayumi. Tumango naman si Nanay Fina. Hala,
Masama ito. Nagdala ng maliit na kawali si Aya. Ang sabi niya kailangan niya daw sa school. Biglang tumunog nga ang cellphone ko. Tumatawag ang teacher ni Aya. Maris, may ginawa ba si Aya? Bungad ko agad sa kanya. Inunahan ko na dahil inaasahan ko rin yun. Tyrone, ang anak mo! Hinampas ng kawali sa mukha yung kaklase niyang lalaki. Pahina ng pahina ang boses nito. May bukol yung batang lalaki. Si Aya naman maraming pasa sa braso at may kagat din. May pasa ang anak ko? Kumunot ang noo ko. Papaanong nagkapasa ang anak ko? Hindi siya sinasaktan sa bahay. Ngayon ko lang din nalaman na sinasaktan pala siya ng batang lalaking hinampas siya ng kawali sa mukha. Ngayon nga lang nagsumbong ang isa pang kaklase nila Aya eh. Tugon nito. Kailangan namin kayo rito. Nandito na kasi yung parents ng batang lalaki. We'll go there. Seryosong tugon ko bago patayin ang tawag. Sinasaktan ng anak ko? Galit na tanong ni Mayumi. Tyron, never kong pinagbuhatan ng kamay si Aya. Kung alam ko lang na ganun, talyasi ang pinadala ko kay Aya. Kami na lang pupunta sa eskwelahan, sabi ni Daddy. Sa itsura niyong dalawa, hindi ko kayo pwedeng pasugurin doon at baka managa kayo. Dad, gusto naming sumama. Pinutol ni Tatay Pido ang aking sasabihin. Kaya na namin to, Tyrone. Kami nang gaganti para sa iyo. Tatay, pakisiguradong mas magandang gante ha. Hindi pwedeng sinasaktan ng ibang anak ko. May diing sambit ni Mayumi. Tumangulang sila nanay at tatay bago lumabas. Si Daddy naman ay nanatili sa kwarto. Tuloy niyo na ang ginagawa ninyo. Nangiting sabi ni Daddy. Bigyan niyo ako ng lalaking apo ha? Bumungis-ngis si Daddy bago lumabas ng kwarto. Tumingin naman ako kay Mayumi na namumula ang buong mukha. Wifey, lalaki na raw na apo. Mahinang sabi ko. Kaya natin yan ngayon. Marami tayong oras dahil paniguradong mamaya pang uwi ng mga yun. Wala na ako sa mood dahil inaalala ko si Aya. Tugon niya. Gusto kong puntahan si Aya at masiguradong okay lang talaga siya. Mayumi, kilala mo naman yung anak natin, di ba? Sigurado akong magiging okay siya. Hintayin natin mamaya ang balita nila Daddy. Tumango naman siya bago bumaling sa akin. O sige, libangin muna natin ang sarili natin habang wala pa si Aya. Bigyan natin siya ng kapatid para naman medyo tumino siya. Natawa naman ako bago siya halikan. Mayumi, hindi man ako makalakad pero ibibigay ko sa iyo ang best performance ko at best giling ko. Excited na ako, hubby ko. Ngumisi ako at hinalikan siya. Tumugon naman to sa aking halik at sinabayan ang aking panggigigil. Sinulit kong oras na meron kaming dalawa. Ipiniramdam ko kay Mayumi ang 6 na taong pangungulila ko. Aking pinanggigilan ang kanyang bataan. Sinigurado kong sinasagad kong laguna ko sa kanyang loob. Halos nakailang rounds din kami bago ako tumigil. Pagod na pagod ang asawa ko at mahimbing nang natutulog. I love you so much, wifey ko. Hinalikan ko ito. Bumaba ako sa kama at sumakay sa wheelchair ko. Kumuha ko ng isang basang bimpo at nilinisan ng asawa. Pagkatapos ay binihisan ko pa. At baka maabutan pang hubad siya. Paniguradong manunukso na naman sila Daddy. Sakto ang nakapagbihis ako, dumating na sila Daddy. Tumakbo agad palapit sa akin si Aya. Nagsalubong agad ang aking kilay nang makitang puro pasa niyang braso. Kaya ba palagi kang naka-jacket kasi tinatago mo sa amin ang mga pasa mo? Kunot noong tanong ko. Opo, sagot ni Aya. Baka magalit kayo sa akin ni nanay po eh. At saka gumaganti po kasi ako. Sabi niya po kasi wag akong makikipag-away. Napahinga ako ng malalim. Aya, okay lang sa akin ang gumanti ka kapag sobra ng ginagawa sa'yo. At sa susunod, magsasabi ka na sa amin ni nanay mo ha. Alam mo namang ayaw ka naming nasasaktan. Opo, tatay. Tumango pa ito. Promise po mas masakit ang ganti ko sa susunod. Natawa naman ako bago guluhin ang kanyang buhok. Tatay, tulog na tulog po si nanay ah. Bumaling to kay Mayumi na mahina pang naghihilik. Napagod si nanay sa wrestling niyo po? Buti hindi kanya hinampas ng kawali po. Wrestling? Takang tanong ko.
Sabi ni Lola Daddy, naglalaro kayo ng wrestling ni Nanay, kaya hindi kayo sumama sa school. Sagot ni Aya. Sa susunod, sali po ko sa wrestling niyo Nilingon ko si Daddy at sinamaan ng tingin. Ngumisi lang to sa akin bago umiling. O sige na, lalabas na muna kami ha? Paalam ni Nanay Fina. Magpakabait kayo dyan at iwasan na muna ang wrestling. Makahulog ang ngumisi ang tatlong matatanda bago lumabas ng kwarto. Napailing naman ako bago balingan si Aya na nakahiga na sa tabi ni Mayumi. Lakas maghilik ni Nanay, parang tunog ng truck, sabi ni Aya. Lagyan ko kaya ng tape bibig niya. Natawa naman ako bago rin mahiga. Nasa pagitan na namin ngayon ni Mayumi si Aya. Pareho ko silang niyakap. Tulog ka na rin po muna, Aya. Magpahinga ka muna. Alam kong napagod ka sa school. Malambing kong sabi sa anak ko bago ito halikan sa ulo. I love you, anak. I love you po, tatay. Yumakap sa akin si Aya. Ngumiti lamang ako bago sila mahinang tapik-tapikin ni Mayumi. Ilang sandali nga lamang ay nakatulog na rin si Aya. Hindi ko maiwasang mapangiti nang pagmasdan ko silang dalawa. Ang sarap pagmasdan ng mag-ina kong maldita na madalas masakit sa ulo. Pero palagi ko namang kasiyahan. Oo, masakit sila pareho sa ulo, lalo na si Mayumi. Dalawang ulo ko kasi madalas niyang pasakitin. Yung ulong edukado at yung delikado. I love you mga mahal ko. Hinalikan ko sa noong dalawa bago ako tuluyang matulog at sabayan ng kanilang pagtulog. Mayumi's point of view. Tingnan mo nga naman tong si Tyrone. Masyadong pinagpala ng spermang loko. Masyadong tinupad ang gusto ni Lord na humayot magparami. Paano ba naman? Pang-anim na anak na namin ang dinadala ko. Parang kami yatang mas lalong nagpapalaganap ng populasyon dito sa Marikina. Nasundan kasi si Aya namin ng kambal na lalaki. Tapos wala pang 1 taon pa lang ang kambal namin. Nasundan na naman ang panibagong lalaki. 1 taon pa lang ang sumunod, may panibago na namang lalaki. At ngayong 8 months pa lang ang sumunod, meron na naman akong dinadalang lalaki. Tanggal angas talaga ni Aya sa mga kapatid niya. Nay, doon na muna ako sa bahay ni Lolo Daddy. Tulalang sabi ni Aya. Ang anak kong panganay ay magsasampung taon na. Mas lalong nag-matured at naging maldita. Nanay, ayoko muna po rito. Napapagod na akong makinig ng iba't ibang ingay ng mga kapatid ko Napakamot naman ako sa ulo. Anak, hintayin natin si tatay mo. Wala kasi akong katulong sa mga kapatid mo Isa pa, wala namang maghahatid sa'yo. Napahinga siya ng malalim bago tumangot lumapit sa akin. Kinuha niya si Trevor sa bisig ko. 8 months na si Trevor. Ilalagay ko lang po muna si Trevor sa crib, sabi ni Aya. Ramdam na ramdam ko rin ang pagka-stress niya sa mga kapatid niya. Humihiling din kasi si Aya ng babae kaso talagang walang magawa Ilang posisyon ang sinubukan namin. Lalaki pa rin talaga. Tyler, linisin niyo yung mga kinalat niyo ha? At baka ngat-ngatin na naman ni Trayson yan. Utos ko sa kambal. Alam niyo naman yan, lahat ginagawa niyang snacks. 4 years old na ang kambal ko habang si Trayson ay 2 years old. Nanay, si Trayson nagkalat po Ayokong iligpit. Nakangusong sabi ni Tyler. Tyler, hindi makakayuko si nanay. Naiipit niyan si baby. Mahinahong sambit ko. Tyler, we need to help nanay. Huwag nga ikaw tamad. Sita ni Taylor sa kakambal. Ako higpit po, sabi ni Trayson. Sorry nanay, kakayat ako. Okay lang po Trayson, hindi naman galit si nanay. Nakangiting sabi ko. Ligpit na rin po ako nanay. Sorry. Nakangusong sabi naman ni Tyler. Hindi po galit si nanay. I love you Tyler. Nag-umpisa ng tatlong magligpit. Nakatingin lang ako sa kanila habang hinihimas ang 6 na buwan kong tiyan. Last na anak na talaga to. Ayoko na't napakahirap mag-alaga. Isa pa, natatakot akong baka makaramdam ng unfair treatment ang mga bata. Lalo pat marami sila. Ilang sandali nga lamang ay dumating na si Tyrone.
Kita ko ang pagod sa mukha ng asawa ko. Tatay! Sabay-sabay na tumakbo ang mga bata kay Tyrone at yumakap sa binti nito. May dala si tatay na donut. Inabot ni Tyrone ng isang box ng donut sa mga bata. Pero bago kayo kumain, kiss muna ni tatay. Hinalikan naman siya ng mga bata bago kuhanin ang box ng donuts. Thank you, tatay. Love you po. Masayang sabi ni Tyler. Nagtungo agad ang tatlo sa kusina kaya't napailing na lamang ako. Dumiretso naman sa akin si Tyrone at hinalikan ako sa labi. How was my beautiful pregnant wife? Malambing na tanong nito. Nagpasaway ba ang mga bata? Nagpasaway pero napagsasabihan naman. Nakangiting tugon ko. Buti na lang talaga't nandito si Aya. Kahit napipiko na siya sa ingay, naging hands-on ate pa rin siya. Tatay! Dumating nga si Aya. Dumiretso to sa kanyang ama't humalik. Kamusta po ang work? Okay lang po. Sagot ni Tyrone. May dala akong donut. Makisalo ka dun sa mga kapatid mo. Gusto niyang magpahatid kila daddy. Sabi ko kay Tyrone. Hatid mo muna. Hindi na po nanay. Dito na lang po pala ako. Ngumiti siya. Narealize ko na boring din doon dahil walang maingay. Isa pa, takot po sa akin ng mga kapatid ko kaya kailangan mo rin ako dito. Thank you, Ate Aya. Niyakap ko siya. Huwag kang mag-alala, wala nang susunod. Hindi na madadagdagan ng populasyon ng Marikina. Sapat na siguro yung 6 sa amin. Tumango naman si Aya. Pero kung madadagdagan po sana, pwede bang girl naman, nanay? Gusto ko talaga ng babae. Ang sakit po kasi sa ulo ng mga lalaki. I agree, anak. Tugon ko at tumango-tango pa. Sakit talaga sa ulo ang mga lalaki? At mahilig din magpasakit ng ulo ang mga babae. Sabi naman ni Tyrone. Ngumisi to ng makahulugan sa akin. Hindi ba, wifey ko? Kinurot ko naman ang matangos niyang ilong. Ayan, active na active ka sa mga ganyan. Itahimik mo yung bibig mo at baka matampal ko yan. Why? Totoo namang nagpapasakit din kayo ng ulo ah. Ano bang ulong nasa isip mo ha? Sinamaan ko siya ng tingin pero tumawa lamang ito bago ko yakapin sa bewang at halikan sa pisngi. Nasa ganun kaming senaryo nang dumating ang kambal at si Trayson. May dalang donut ang mga ito at juice. Para sa inyo po, nakangiting sabi ni Tyler. Oh, ang sweet naman. Nakangiting sabi ko. Thank you po sa inyo. Ate, eat na po ikaw. Nagpasaway kami kaya't maglambing po kami. Nakangiting sabi ni Taylor. Masakit man sila sa ulo madalas. Malambing naman sila at maalaga. Kapag may nagawa sila, maglalambing agad sila para bumawi. Thank you. Nakangiting sabi ni Aya. Love kayo ni ate palagi. Yabyo po. Nakangiting sabi ni Trayson. Yumakap ang tatlo't humalik kay Aya. Ang good boy naman ng mga anak ko na yan. Nakangiting sabi ni Tyrone. Dapat palagi kayong nakikinig kay nanay at ate nyo ha. Mahal kayo palagi ni tatay. Love ka rin po namin, tatay. Ikaw po ang best tatay. Nag-thumbs up pa si Taylor. Yumakap naman. Sobrang saya ko dahil binigyan ako ni Lord ng ganitong buhay. May malaking pagsubok man sa amin ni Tyrone. Nagpapasalamat pa rin ako dahil pinagtagpo pa rin kaming dalawa. At ngayon, sobrang saya ko dahil asawa ko ng lalaking may matangos na ilong at magandang lahi. I love you, hubby ko. Hinalikan ko si Tyrone. Sobrang swerte ko na ikaw ang asawa ko at ama ng mga anak ko. I love you rin, wifey. Mas maswerte ako dahil sa inyo. Wakas!